Walang pag-aatubili, direktang sinalakay ni Fang Yi ang napakalaking Anomaly King, tumalon ng Bonebird sa himpapawid habang hawak ang kanyang espada. Habang papalapit siya, sinuri niya ang nilalang at napagtantong ang mga kakaibang uod na nakakapit dito ay hindi mga parasito, kundi bahagi mismo ng pangunahing katawan nito. Sa isang malakas na paghampas, pinakawalan ni Fang Yi ang isang gintong atake at sinabihan pa niya ito na huwag ibaba ang kanyang depensa, ngunit hinarang yun ng Bonebird gamit ang makakapal nitong buto ng kanyang pakpak. Saglit na nagulat si Fang Yi sa kanyang huling pag-atake. Nakita niyang tumagos yun sa katawan ng halimaw, ngunit agad niyang napansin na mabilis ding naghilom ang sugat nito. Sa ibaba, nanunood ang kanyang mga kasamahan ng may kawalan ng pag-asa, nag-aalala na kahit ang makapangyarihang Sealer ay baka hindi matalo ang Anomaly King na ito, at nakaramdam sila ng kawalan ng magagawa dahil napakahina nila upang tumulong. Naglabas ng tunog ng pagkainis si Fang Yi, napagtantong sapat na ang oras na ginugol niya sa pagsubok sa nilalang. Napagpasyahan niyang tapusin na ang laban at tumigil na ang halimaw sa pagpipigil ng kanyang lakas. Tinawag niya ang banal na kulog, binalutan ng kanyang espada ng nagngangalit na bughaw na kidlat. Sa dagdag na lakas ng kulog, muling humampas si Fang Yi, at sa pagkakataong ito, madali niyang hiniwa ang mga depensang buto na pakpak na dating pumihil sa kanya. Umungal ang Bonebird sa sakit at galit, ngunit si Fang Yi, na napapalibutan ng bughaw na kidlat ang kanyang espada at handang umatake, ay malamig lamang na sinabihan ito na tumigil sa paggawa ng ingay. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na patayong hiwa ng bughaw na enerhiya na dumiretso sa higanteng katawan ng halimaw. Habang malamig na tinititigan siya ng nilalang, pinagsabihan nito ni Fang Yi na kung hindi pa rin siya kayang lumaban at madali lamang matatalo, hindi siya karapat-dapat maging hari ng mga anomalya. Dagdag pa niya na kahit gawin pa nitong kamalig ng kanyang lakas ang buong gusali ng Tianbao, hindi pa rin yun katumbas ng lakas ng isang Bat Calamity na halimaw. Kumikilos si Fang Yi nang may hindi kapani-pani walang bilis, sunod-sunod na mabilis na mga hiwa ang ipinakawalan bago marahang lumapag sa lupa. Sa palagay niya, nararapat lamang na hayaan niyang malasahan ng halimaw ang paghihirap ng paghihintay, ang kawalan ng magawa habang unti-unting nilalapitan ng kamatayan. Nagulat ang babaeng blondie sa kanyang nasasaksihan at agad niyang binawi ang sinabi niya kanina na iyon ay isang ganap na pagpatay na walang kalaban-laban, samantala, napamulagat ang lalaking kasama niya. Iniisip na tunay na nakakatakot si Fang Yi dahil tila pinaglalaroan lamang nito ang isang hari ng anomalya. Maingat na nagmamasid ang babaeng may lilang buhok, na pagtantong bawat hiwa ay perpektong kinalkula, hinahati ang halimaw ng may nakakatakot na eksaktong galaw. Napagtanto niya na sa simula hanggang katapusan ay hindi niya tinamaan ang bungo ng Bonebird, at naunawaan niyang hindi na makaganti ang halimaw dahil napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, naisip niya na mas malakas na si Fang Yi ngayon kaysa sa Anomaly King. Naglabas ang dambuhalang ibon ng desperado at wasak na ungol habang pilit nitong bumabawi. Tiningnan ni Fang Yi ang nilalang gamit ang malamig at tinanong kung iniisip pa rin itong kaya nitong maghilom, kung akala ba nito ay nagbibiro lamang siya. Nagsimula siyang mag-ipon ng napakalaking espiritual na enerhiya, dahilan upang kumislap ang maliwanag na bughaw na kidlat sa kanyang kamay habang umaatake. Nang ganap ng nakaipon ng enerhiya, tumalon si Fang Yi ng mataas sa himpapawid patungo sa Bonebird, at pinakawalan ng kapangyarihan diretso sa Tianbao Building, nagpadala ng napakalaking Hollyjing kidlat sa loob ng istruktura na nagliwanag sa madilim na pulang kalangitan. Umiikot ang enerhiya na parang isang puyo, nililinis ang kadiliman sa lugar. Pagkatapos ng atake, naghiwa-hiwalay ang may itim na ulap at sumilay ang gintong liwanag, na hudyat na nawala na ang dilim. Sa labas ng gusali, nanood ang mga tagamasid ng asosasyon nang hindi makapaniwala habang naglalaho ang enerhiya ng Anomaly King. Napagtanto nilang si Fang Yi ay isang pioneer sa ganap na ibang antas, at napaisip sila kung ito ba ang tunay na agwat sa pagitan nila at ng isang top-tier na henyo. Ibinunyag na ang S-Class Invasion ay ikinaklasipika bilang King Sacrifice Hell, at ang mga detalye kung paano ito nalutas ay isinelyo sa mga top-secret na tala, sapagkat ang solusyon ni Fang Yi ay isang bagay na walang sinumang makagagaya. Ligtas na lumapag si Fang Yi sa mga guho habang humuhupa ang alikabok. Lumingon siya sa babaeng may lilang buhok at sa lalaking may kulay abong buhok, sinabing patay na ang Bonebird at ang madilim na panloob na kaharian ay naglaho na, maaari na nilang makipag-ugnayan sa labas at iulat ang sitwasyon ngayon. Agad na inactivate ng babaeng may lilang buhok ang kanyang communicator, nagpakilalang si Song Yu, at iniulat na matagumpay na nalutas ang insidente at ang lahat ng anomalya ay nawala na. Kinumpirma niyang, salamat sa Sealer, maayos nilang natapos ang misyon. Habang nagsasalita siya, naglakad palayo si Fang Yi patungo sa labasan.
Ipinahayag niya ang pag-asang makikipagtulungan ang Kang City Spirit Association at magiging mapagpasalamat sa tulong nito. Biglang nagulat ang babaeng may lilang buhok sa narinig niya sa communicator, nagtanong siya tungkol sa isang kapitan ng Kang City na tanging nahalal ngayon lang, galit na tinatanong kung bakit darating pa ito ngayon na tapos na ang misyon. Isang guhit ng liwanag ang lumipad sa lungsod patungo sa kanila, ipinaliwanag ng tinig sa communicator na nalaman ng kapitan na naroon ng sealer. Sinubukan nila itong pigilan ngunit masyado itong arogante upang makinig. Nagalit ang babaeng may lilang buhok, iginiit na ang misyon ay ibinigay sa military zone at sila ang may pananagutan sa Thai City Captain, ipinahayag niyang kailangan nilang paalisin agad si Fang Yi, dahil ang pagdating ng bagong kapitan ay tila isang hamon. Habang bumababa si Fang Yi sa isang hagdanan, sinabi ng babaeng may lilang buhok na ang sealer ang pinakamahalagang kapitan na inirekomenda ng kanilang zone, at binalaan na sinumang haamon sa kanya ay haharap sa kapalit nito. Lumabas si Fang Yi ng Tianbao Building, handa nang umalis dahil tapos na ang labanan. Huminto siya, naguguluhan, nang maramdaman niyang may mabilis na papalapit mula sa itaas. Isang figure ang bumaba mula sa langit na may matinding bilis, bumagsak patungo sa kanya, hindi siya makapaniwala na mabilis itong dumating. Lumapag ang umaatake ng may malakas na impact, hawak ang isang sandatang enerhiya, at nagpakilalang si Yu Fengjiang, ang bagong kapitan ng Kang City ay agresibong nagtanong kung si Fang Yi ba ang sealer mula sa Thai City. Hindi umatras si Fang Yi at malamig na nakipagtitigan sa kanya. Lumapit ng husto si Yu Fengjiang at sinuri siya. Nagkamali siyang isipin na si Fang Yi ay isang pioneer na may wind attribute, ngunit napansin niyang itinatago nito ang tunay na lakas, at tinansya niyang nasa antas man lang ito ng Spirit Creation Realm. Binago ni Yu Fengjiang ang kanyang sandatang enerhiya, at saka umatake. Hinugot ni Fang Yi ang kanyang nag-aapoy na espada at nagsimula ang isang mabilis at matinding duelo habang nagsalpukan ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit agad namang tumalon ang kapitan palayo sa kinalalagyan ni Fang Yi. Minamaliit ni Yu Fengjiang si Fang Yi, iniisip na isa lamang itong batang paslit, na pagpasyahan niyang gamitin ang laban upang itatag ang sarili niyang reputasyon at ang dominasyon ng kanyang pamilya. Sa panlabas, tumawa siya ng may kayabangan at nagpasalamat kay Fang Yi sa paglutas ng krisis, ngunit agad niya itong inakusahan ng paglabag sa hangganan, pinangaralan tungkol sa mga patakaran at sa usapin ng seniority. Hindi humanga si Fang Yi at ipinaliwanag na dumating lamang siya dahil humingi ng tulong ang militar, at wala pang kapitan nang siya'y makarating. Malamig niyang tinanong kung ano ba talaga ang gusto ng bagong kapitan sa kanya. Ngumisi si Yu Fengjiang at sinabing siya ay isang lalaking may disenteng asal at walang masamang balak, ngunit ibinunyag niya ang tunay at sakim na dahilan, nais niyang hiramin ang makapangyarihang espada ni Fang Yi. Nagsimula siyang mag-ipon ng madilim at puti na enerhiya sa kanyang mga kamay. Tinakat ni Yu Fengjiang si Fang Yi, sinabing kung hindi ito susunod, hinding-hindi siya makaalis ng Kang City. Nanatiling kalmado si Fang Yi at ngumiti, itinuturing na katawa-tawa ang kahilingan, habang si Yu Fengjiang ay tumitig sa kanya ng may baluktot at sabik na ekspresyon. Nagpasya si Fang Yi na tapusin na ang usapan, tinawag niya ang buong lakas niya at hinugot ang espada habang sumiklab ang apoy sa paligid. Nabigla si Yu Fengjiang sa biglaan at napakalaking pagtaas ng kapangyarihan ni Fang Yi. Habang kumikislap ang kanyang mga mata at sumasabog ang aura, kinutya ni Fang Yi ang hiling ng kapitan na hiramin ang kanyang sandata, sinabing hihiramin na lamang niya ang buong pamilya nito, hudyat na balak niya itong bugbugin ng todo. Sinimulan ni Fang Yi ang labanan sa isang malakas na hiwa ng apoy. Umiwas si Yu Fengjiang nang may hindi kapani-paniwalang bilis, sa halip na matakot, ngumiti siya at sinabing nagiging mas interesante ang laban. Sa malapit, napagtanto ng babaeng may lilang buhok na si Song Yu na muli na namang naputol ang kanilang signal, agad niyang inutusan ang kanyang koponan na umalis kaagad upang ipaalam sa militar at sa kanilang mga pinuno, at iligtas ang mga nakaligtas. Napapalibutan ng apoy si Fang Yi at nagbigay ng mahigpit na babala, may 10 minuto lamang sila para umalis, na may pahiwatig na kung manatili sila, baka makakita sila ng isang kapitan na mamamatay. Sinubukan siyang pigilan ng isang miyembro ng asosasyon na may kayumangging buhok, ngunit agad na tinakpan ni Song Yu ang bibig nito, sumigaw na naiintindihan niya at kinaladkad ito palayo upang manatiling ligtas. Habang tumatakbo palayo ang grupo, galit na nagreklamo ang blondie na buhok na babae na nagdudulot ng gulo si Yu Fengjiang kaagad matapos mahalal at kailangan nilang tumawag agad ng reinforcement. Sinabi ng lalaki na sa palagay niya ay dapat turuan ng leksyon ang tagagawa ng selyo na si Fang Yi, dahil ang kanilang Kang City ang ikatlo sa pinakamalakas sa buong bansa. Ngunit tumugon ang babaeng blondie, tinatanong kung talagang imposible ba yun. Nang wala na ang iba,
Mariing tinitigan ni Fang Yi ang kanyang kalaban at iniunat ang kanyang kamay, at sinabi niyang mula rito, ang lahat ay nakasalalay na sa kanyang kapalaran. Pinakawalan niya ang isang malakas na thunderbolt kay Yu Fengjiang, hinadlangan ng kapitan ng kidlat gamit ang kanyang sandata, ngunit napakalakas ng puwersa, sumigaw ng hamon si Yu Fengjiang habang sinangga niya ang pag-atake, sinasabing kung nais siyang patayin ni Fang Yi, dapat na itong tumigil sa pagpipigil at gamitin ang 100% ng lakas nito. Nagulat siya nang biglang tumalon si Fang Yi sa kanyang likuran, handang umatake, napatingin siya nang may takot sa kanyang mga mata. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw sa paligid. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makaiwas sa pagsabog at mabilis na napaatras, habang iniisip na ang sensasyong kanyang naramdaman ay tunay na nakakatakot. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang tinitingnan si Fang Yi, napagtanto niyang ang yang power ni Fang Yi ay hindi kapani-pani walang malakas na pasabog. Sa unang pagkakataon, inamin ng aroganteng kapitan sa sarili na nakakaramdam siya ng takot. Nakatayo si Fang Yi sa nagngangalit na apoy, madilim ang anyo at kumikislap ang pulang mga mata. Ngumiti siya sa naunang pangungutya ni Yu Fengjiang tungkol sa paggamit ng buong lakas, at malamig na sumagot na kung gagamitin niya ang 100% ng kanyang kapangyarihan, baka hindi man lang tumagal ng 10 minuto si Yu Fengjiang. Ngumiti ng may kumpiyansa si Yu Fengjiang at tumawa ng parang baliw. Kumbinsidong ang kapangyarihan ay nasa mismong espada. Naniniwala siyang ito ay isang bagong lihim na sandata mula sa Spirit Association at sinwerte lamang si Fang Yi na mapunta ito sa kanya. Nanatiling tahimik si Fang Yi, malamig at hindi humahanga ang tingin. Sa isipan ni Yu Fengjiang, iniisip niya ang sandata na nakakulong sa isang containment tube, paniniwalang nagtataglay ito ng nakakatakot na lakas, naiinggit siya na ang ganoong espesyal na prototype ay ibinigay sa isang batang tulad nito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at napagpasyahang sulit ang pagpunta niya sa lungsod dahil nakatagpo siya ng isang kayamanang maaari niyang nakawin. Puno ng kasakiman, pinunit ni Yu Fengjiang ang kanyang damit habang sumisiklab ang lilang enerhiya. Arogante niyang tinawag si Fang Yi na isa lamang 2-star cultivator at inutusan itong ibigay ang espada, nagbabantang papatayin siya upang makuha yun. Sumigaw siya na hindi pa rin sapat ang ipinakitang lakas ni Fang Yi upang humanga siya. Samantala, sa punong tanggapan ng Tai City Spirit Association, mabigat ang tensyon, malakas na hinampes ng nakatataas ang mesa, galit na galit nang malaman na ang kapitan ng Kang City ay nagsimula ng laban-laban sa kanilang kapitan. Mukhang nag-aalala si Xu Shengming habang pinapawisan ang nakatataas. Sinabi niya, hindi ba ang sealer ang dapat tumulong sa paglutas ng isang anomalya sa lungsod ng Kang? Kaya tinanong niya ang kanyang nakakataas kung ano ba talaga ang gustong gawin ng lungsod ng Kang. Ipinaliwanag naman ito na seryoso ang bagay na ito. Hindi lamang ito kinasasangkutan ng dalawang asosasyon sa antas ng prefecture, kundi maaaring makialam din ang Star God Warzone. Nalito ang nakatataas nang may ibinulong na update ang kanyang assistant at hiniling pa niyang ulitin ang kanyang sinasabi. Nabahala ang nakakataas sa sinabi ng kanyang assistant at tinanong kung nakaabot na sila sa Kang City at kung ano ang kanilang sinabi. Dahil kung mapipigilan nila ito sa loob ng 10 minuto mayroon pa ring pag-asa na maayos ito. Ipinaliwanag ng assistant na nakipag-ugnayan na sila sa kanila. Ngunit ang tugon na natanggap nila sa paniniwalang si Fang Yi ang nasa panganib, naniniwala ang mga opisyal ng Kang City na dahil sila ang ikatlong pinakamataas na ranggong lungsod, mas mahusay ang kanilang kapitan at hindi ito matatalo. Nabigla at nainsulto ang mga opisyal ng Tai City dahil minamaliit sila ng Kang City. Muling hinampes ng nakatataas ang mesa, tinawag na mga hangal ang mga opisyal ng Kang City. Napagtanto niyang iniisip ng mga ito na madali lamang ang pagselyo sa isang top-level na halimaw at lubos nilang minamaliit si Fang Yi. Binanggit ni Xu Shengming na sigurado siyang hindi sila mga tanga, sadyang sobra lang ang tiwala nila sa sarili, kaya tinanong niya ang lalaki kung ano ang antas ng kanilang kapitan. Sinabi ng assistant na usap-usapan nakakarating pa lamang ng kapitan ng Kang City sa 3-star na ranggo at sinusuportahan ito ng isang napakalaking pamilya na may walang katapusang yaman. Tumingin sa labas ang nakatataas at nangutya sa pagbanggit ng 3-star na ranggo. May seryosong ekspresyon, ipinaliwanag niyang ang sealer ay nagtataglay ng maraming top-level na kapangyarihan at ang tunay nitong kakayahang lumaban ay malayong mas mataas kaysa sa nakikitang ranggo. Malungkot niyang tinapos na dahil hindi naranasan ng Kang City ang King Sacrifice Hell, hindi nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng titulo ni Fang Yi. Hinulaan niyang hindi lamang matatalo ang kapitan ng Kang City, maaaring mamatay pa ito sa mismong labanan. Naghanda si Fang Yi ng isang mapanirang suntok, kumislap ang kanyang pulang mata habang ibinagsak niya ang isang mabagsik na suntok sa mukha ni Yu Fengjiang, nagkalat ang dugo at mga ngipin, at tuluyang nabasag ang depensa ng aroganteng kapitan.
Nagpatuloy ang labanan sa kalangitan sa ibabaw ng lungsod. Nalilito si Yu Fengjiang dahil walang epekto ang kanyang mga atake sa mga apoy ni Fang Yi, at nagtataka kung bakit tila walang hanggan ang talam ng apoy. Habang naglalaban sila, may sindak na napagtanto ni Yu Fengjiang na nawawala ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa tuwing sumasalpok, tila ba nilulunod sa dagat. Nalulunod siya sa walang humpay na mga atake ni Fang Yi, habang iniisip niya, mayroong isang paraan sa mundong ito na maaaring ganap na mapawalang bisa ang sining ng espada ng kalaban. Biglang lumitaw si Fang Yi sa mismong tabi ng kanyang mukha at malamig na ulong na dumating na sila. Lumingon si Yu Fengjiang at nabigla nang makita ang gusali ng Kang City Spirit Association sa tabi mismo nila. Hindi niya inaasahan na dinala sila sa labanan hanggang dito. Nakahimlay si Fang Yi sa ibabaw niya na may nakakatakot na presensya at sinabi sa kapitan, na bilang paggalang sa lungsod at sa militar, binibigyan niya ito ng isang huling pagkakataon. Bago pa makasagot si Yu Fengjiang, isang malakas na sipa ang tumama at pinalipad pababa ang kapitan. Hindi huminto si Fang Yi, pinakawalan niya ang isang napakalaking buhos ng mga hiwa ng apoy patungo sa gusali, sumisigaw na may mga taong maaaring nagtatago sa loob kaya minabuti niyang iparamdam ang kanyang presensya. Nadala si Yu Fengjiang sa pagsabog, napilipit ang mukha sa gulat at sakit, napakalaki ng sumunod na pagsabog, nagliwanag ang skyline ng lungsod, sa lupa, nagtingala ang mga tao nang nalilito, iniisip kung may sunog bang naganap. Nagsimulang magpanik ang karamihan nang biglang tumaas ang temperatura, isang lalaking may salamin ang sumigaw, itinuturo na nakikita niya ang 2 taong naglalaban sa kalangitan sa itaas. Napapalibutan ng gintong apoy si Fang Yi at naghahanda muling sumalpok kay Yu Fengjiang, na nababalot naman ng madilim at puti na enerhiya na umiikot sa kanyang kamay. Sa lupa, may isang sibilyan ang nakilala ang apoy mula sa balita at masiglang sinabi sa iba na totoo ang mga tsismis tungkol sa pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Malamig na tumingin si Fang Yi sa kanyang kalaban, tiningnan ang oras, at mahinahong sinabi kay Yu Fengjiang na 5 minuto na lamang ang natitira. Ibinato niya pabalik ang sariling mga salita ng kapitan, tinanong kung hindi ba nito gustong makita ang 100% ng kanyang kapangyarihan. Bagbog at nagngangalit sa galit, umungol na lamang si Yu Fengjiang. Bumaba si Fang Yi mula sa langit na parang bulalakaw, inihampas ang nag-aapoy na espada at pinakawalan ng isang napakalaking hiwa ng apoy, kinutya niya ang kapitan, tinatanong kung paano ito napunta sa ganoong kaawa-awang kalagayan gayong 30% pa lamang ng kanyang lakas ang ginagamit niya. Napuno ng pagkabigla ang mukha ni Yu Fengjiang, hindi niya maunawaan kung paanong hindi pa ito ang buong lakas ni Fang Yi. Para sa kanya, imposible na ang isang 2-star cultivator ay maging ganito kalakas. Sinakop ng takot si Yu Fengjiang habang paparating ang atake, tumama ang dambuhalang sinag ng apoy at ibinugay siya sa kalangitan. Samantala, sa punong tanggapan ng Spirit Association sa Shen City, sa Observation and Communication Room, iniulat ng isang operator ang napakalaking pagtaas ng enerhiya sa bansa. Nag-zoom ang mapa sa Kang City, ipinapakitang mabilis na tumataas ang antas ng enerhiya. Sa gusali ng Spirit Association, nalito ang nakatataas na may salamin. Napansin niyang hindi ito dark attribute kaya hindi ito pagsalakay ng halimaw, mariin niyang hiningi ang paliwanag. Isang tauhan ang nagmamadaling pumasok dala ang nakakagulat na ulat, ang bagong kapitan ng Kang City, Godblade, ay nakikipaglaban sa kapitan ng Tai City, ang Sealer. Ipinaliwanag ng ulat na sinubukan ni Godblade na nakawin ang sandata ng Sealer matapos nitong iligtas ang lungsod, at nang tumanggi ito, umatake siya na may layuning pumatay. Sumabog sa galit ang nakatataas. Sumisigaw na tila may hilig sa kamatayan ang Kang City, inutusan niya ang mga tauhan na agad babalaan ang Kang City at ipatigil ang laban, nagbabantang tatanggalin ang lahat ng mataas na opisyal sa Kang City Spirit Association kung hindi sila susunod. Ipinahayag niyang kailangan nilang magpadala ng isang tao upang pangasiwaan ang malubhang insidenteng ito. Sa sandaling yun, bumukas ang mga pinto ng conference room at lumitaw ang isang anino. Pumasok ang babaeng may bughaw na buhok at nagboluntaryo para sa gawain. Siya ang forerunner ng punong tanggapan ng Spirit Association, Guyuru, codename Ocean Mystic. Isang batang babae ang nakatanaw sa bintana at sumigaw sa kanyang ina na may nakita siyang bulalakaw, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa maliwanag ng labanan. Agad siyang niyakap ng kanyang ina upang protektahan siya, nanunood ng may matinding takot habang ang isang napakalaking pagsabog ng liwanag ay nagre-reflect sa mga gusaling matataas, sinabihan niya ang kanyang pamilya na tumakbo. Sa loob ng kanilang apartment, nagmamadaling nag-empake ang pamilya, napagpasyahan ng ama na hindi naligtas ang Kang City at kailangan nilang umalis patungong Shen City kaagad.
Habang tinitingnan nila sa huling pagkakataon ng usok na umaangat mula sa lungsod, napaiyak ang ina sa takot, ngunit sinubukan ng ama na aliwin sila, nangakong makakahanap sila ng paraan habang iniiwan nila ang kanilang tahanan. Samantala, sa kalangitan 1 minuto ang nakalipas, sumigaw sa sakit si Yu Fengjiang habang natatakpan ng isang dambuhalang alon ng apoy. Pilit niyang nilalabanan ang matinding init bago siya sumabog palabas ng apoy, hubad ang pangitaas at sugatan, at galit na nagbanta kay Fang Yi. Nagbabala na hindi siya palalayain ng makapangyarihang pamilya Yu, habang patuloy na sumisigaw si Yu Fengjiang na hindi siya palalampasin ng Kang City Spirit Association. Sa loob ng punong tanggapan ng Kang City Spirit Association na may salaming pader, nanunood ang isang grupo ng mga opisyal ng may matinding takot, sa liwanag ng mga atake, napagtanto nilang hindi na magtatagal ang kanilang kapitan na si Yu Fengjiang at sumigaw sila ng tulong. Inutusan nila ang kapitan ng Tai City na itigil ang pag-atake, ngunit tahimik lamang na tumitig si Fang Yi ng malamig at may pagkainis, nakatingin pababa sa mga opisyal sa gusali. Narinig ni Fang Yi ang kanilang deklarasyon na si Yu Fengjiang ang kanilang kapitan at ang pag-atake sa kanya ay isang tuwirang hamon sa kanilang asosasyon. Hinampas ng isa sa mga opisyal ang salamin at galit na sumigaw na hindi nila tatanggapin ang ganitong asal. Tinitigan sila ni Fang Yi ng seryoso, hindi humanga sa kayabangan ng Kang City Spirit Association kahit humaharap sila sa mas malakas na puwersa. Lumikha si Fang Yi ng isang malawak na apoy sa paligid niya at kinutya sila. Iminumungkahing wala silang pakialam sa ibang mga kapitan dahil inakala nilang mas malakas ang sarili nilang kapitan, o baka ayaw lang nilang makialam. Nagpasya siyang turuan sila ng leksyon, pinakawalan ni Fang Yi ang isang dambuhalang hiwa ng apoy diretso sa gusali ng Spirit Association. Nagtago ang mga opisyal sa matinding takot habang binasag ng banal na apoy ang mga bintana at sinunog ang opisina, pinatutunayang walang saysay ang kanilang mga banta sa kanya. Tumalikod si Fang Yi sa pagkawasak na may bakas ng pagkasuklam, habang nakalutang sa ibabaw ng natalong kapitan, kinutya niya si Yu Fengjiang at tinanong kung talagang inakala nitong kaya niyang agawin ang espada mula sa kanyang kamay sa ganitong kahinaang kakayahan. Umabot sa rurok ang labanan habang ang aroganteng kapitan na si Yu Fengjiang ay pagod na pagod, duguan, at hingal na hingal sa kalangitan, umaabot na sa kanyang hangganan. Hinamon siya ni Fang Yi kung kakayanin ba niya ang susunod na atake, at inihagis ang nag-aapoy na espada pababa na parang bulalakaw. Sa halip na umiwas, ngumiti si Yu Fengjiang ng puno ng kasakiman at sumugod upang saluhin ang talam, kinukutya ang lokal na asosasyon bilang walang silbi at naniniwalang siya lamang ang karapat-dapat sa ganoong makapangyarihang kayamanan. Nabaliw ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw na ang kayamanang ito ay sa kanya lamang. Pinanood siya ni Fang Yi gamit ang malamig, iniisip na hinding-hindi mauunawaan ng mga ganitong pioneer, na gumagamit ng kapangyarihan upang magnakaw at pumatay para sa mga bagay na hindi sa kanila. Para sa kanya, ang ganitong mga tao ay tulad lamang ng karaniwang kriminal, at ang kanilang pag-iral ang isa sa mga dahilan kung bakit nahaharap sa pagkawasak ang sangkatauhan. Sa isang huling titig, nagpasya si Fang Yi na tapusin na ang lahat, habang si Yu Fengjiang ay sumugod patungo sa sarili niyang kamatayan na may dalisay na pananabik, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa mismong sandaling sinubukan nitong hawakan ang sandata, natakpan ang lugar ng isang dambuhalang bola ng apoy. Kalmadong tumayo si Fang Yi sa gitna ng apoy at ibinunyag na nakalimutan niyang banggitin, ang kanyang Tang Sword ay hindi isang karaniwang spirit weapon, kundi isang espesyal na sandatang siya mismo ang lumikha at kumikilala lamang sa iisang amo. Ang lakas ng pagsabog ay nagpaalpas sa mga opisyal ng Kang City Spirit Association, nagsisitakbuhan at sumisigaw ng saklolo habang gumuho ang gusali sa paligid nila. Habang pinagmamasdan nila ang apoy, naguguluhan sila, naaalala ang mga ulat na ang Sealer ay nasa 2-star Spirit Creation Realm lamang, samantalang si Yu Fengjiang ay isang buong antas na mas mataas. Ang pinuno ng Kang City Spirit Association ay nanginginig sa takot, na pagtatantong lubos na mali ang kanilang impormasyon. Alam niyang si Yu Fengjiang ang nag-iisang 3-star Spirit Creation Cultivator sa lungsod, isang henyo na may napakalaking yaman, malapit na sa Jingang Realm, at kabilang sa top 5 na mga kapitan ng bansa. Gayunman, sa kabila ng kahangahangang pinagmulan, wala siyang laban kay Fang Yi. Marahang lumapag si Fang Yi sa mga guho habang humuhupa ang alikabok, tahimik na nakatayo na may nag-aapoy na espada. Malinaw na si Fang Yi ay matagal nang lumampas sa antas ng isang kapitan at ngayon ay may kapangyarihang wasakin ng isang buong lungsod. Si Wang Zong, ang pinuno ng Kang City Spirit Association, ay nanginginig sa ganap na sindak, nagtatanong sa sarili kung ano na ang dapat niyang gawin ngayon.
Tinitingnan niya ang naging pagkawasak at napaisip kung talagang balak ni Fang Yi na ibaon ang buong Kang City Spirit Association, kasama ang natalong kapitan. Nilamon ng takot, gumuho si Wang Zhong sa lupa sa gitna ng kanyang mga nanginginig na tauhan, nakiusap siya sa kapitan ng Taytay City para sa awa, sumisigaw na kasalanan nila ang buong insidente. Biglang naputol ang tensyon sa paglapit ng tunog ng isang helikopter. Sa loob ng cockpit, iniulat ng piloto sa kanyang pinuno na may napakalakas at dalisay na yang attribute sa unahan, ngunit napansin din niyang humihina na ang mga apoy malapit sa Spirit Association. Si Guyuro, na nakatayo sa bukas na pinto ng helikopter, ay nag-ipon ng napakalaking bughaw na enerhiya ng tubig sa kanyang mga kamay, nagtataka kung talagang humuhupa na ang apoy at nangangambang baka huli na silang dumating. Pinakawalan ni Guyuro ang kanyang kapangyarihan, nagpaulan ng mga bughaw na agos ng enerhiya mula sa kalangitan upang patayin ang natitirang mga apoy. Habang tinitingnan niya ang pagkawasak sa ibaba, inamin niya ang lakas ni Fang Yi, tunay na kamangha-mangha na halos nagawa nitong wasakin ang ikatlong pinakamalaking lungsod ng mag-isa. Napagpasyahan niyang ang kakayahan ni Fang Yi ay nasa antas ng isang pambansang antas na pioneer. Gayunman, habang bumabagsak ang kanyang ulan, nagkaroon siya ng mas malalim na pagkaunawa. Nagawa lamang ng kanyang tubig na patayin ang apoy dahil kusa nang binuwi ni Fang Yi ang kanyang kapangyarihan, napagtanto niyang nagpakita ito ng awa, kung hindi magiging sapat ang kanyang tubig upang mapigil ang mga apoy ni Fang Yi. Sa lupa, tumingala si Wang Zhong nang may tuwa at sumigaw kay Fang Yi na dumating na ang headquarters upang iligtas sila. Tahimik lamang na tumayo si Fang Yi, nakatingala sa bagong dating mula sa helikopter. Tinitigan siya ni Guyuro pabalik at bilang isa ring pioneer na may water attribute, naramdaman niyang ang dalisay na kapangyarihan ni Fang Yi ay mas malayo ang narating kaysa kay Yu Fengjiang, at inihanay niya ito sa hanay ng mga pinakamalalakas na pioneer na kanyang nakilala. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Guyuro sa pagkagulat nang mapansin niya ang isang partikular na detalye. Itinuon niya ang tingin sa nag-aapoy na tang sword sa kamay ni Fang Yi, sinusuri ang dalisay na lakas at antas ng pagsasanib ng sandata. Batay sa kanyang impormasyon, alam niyang walang teknolohiya ang Taytay City Spirit Association upang makalikha ng ganoon ka-advanced na spirit weapon. Habang kalmadong isinuksok ni Fang Yi ang kanyang espada, hinihigop pabalik sa kanyang katawan ang mga apoy, iisa lamang ang naging conclusion ni Guyuro, si Fang Yi mismo ang lumikha ng spirit weapon na yon. Napalakas ang loob ni Wang Zhong sa pagdating ng helikopter at itinuro ng mapanambat si Fang Yi. Hiniling niyang malaman kung kailangan bang maging ganoon kabagsik ang sealer at tinanong kung paano nito ipaliliwanag ang kanyang mga ginawa ngayong may dumating na mula sa headquarters. Tinitigan siya ni Fang Yi nang may malamig na tingin at ipinaalala sa opisyal na binigyan niya sila ng 10 minuto upang ayusin ang sitwasyon, ngunit nabigo silang magbigay ng anumang paliwanag. Humarap si Fang Yi at nagpasya na ang kanilang katahimikan ay nangangahulugang sang-ayon silang karapat-dapat mamatay ang sarili nilang kapitan. Biglang naglabas si Fang Yi ng isang dambuhalang bugso ng nag-aapoy na enerhiya na pumaligid sa mga nanginginig na opisyal. Binalaan niya sila na kung maglalakas loob pa silang kausapin siya ng ganoon kabastos muli, papatayin niya silang lahat kasama ang kanilang bumagsak na kapitan. Sa sandaling yun, bumaba si Guyuro mula sa kalangitan na napapalibutan ng umiikot na bughaw na enerhiya ng tubig at tinawag ang kapitan ng Taytay City upang itigil ang agresibong kilos. Tahimik na lumingon si Fang Yi upang harapin ang bagong dating. Nagalak si Wang Zhong, iniisip na sa wakas ay nasa alanganin na si Fang Yi. Naniniwala siyang gaano man kalakas ang sealer, hindi nito maaaring basta na lamang patayin ang isang kapitan ng lungsod at makaligtas dito. Para sa kanya, kung hindi ito mapaparusahan, malalagay sa panganib ang lahat ng kapitan. Lumapag si Guyuro at nagpakilala. Mariin niyang tinanong kung paano pamamahalaan ang mga spirit association sa iba't ibang rehiyon kung pahihintulutan ng ganitong kaguluhan. Ngumiti si Wang Zhong nang may kasamaan, inakalang nasa panig niya siya, at sabik na naghintay na parusahan ni Guyuro si Fang Yi sa pagsira ng kanilang punong tanggapan. Ngunit ikinagulat ng lahat, hindi umatake si Guyuro, sa halip, magalang siyang tumayo sa harap ni Fang Yi at inamin na ang insidenteng ito ay pagkukulang ng tungkulin ng Spirit Association. Yumuko siya bilang paghingi ng tawad at nangakong magbibigay ang headquarters ng maayos na paliwanag kay Fang Yi tungkol sa nangyari. Lamambat ang ekspresyon ni Fang Yi at napangiti ng bahagya, marahang umuungol bilang pagsang-ayon at tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Naiwan si Wang Zhong na tila nagyelo, ang mukha ay larawan ng lubos na pagkabigla at hindi makapaniwala, habang napagtatanto niyang kumampi ang headquarters kay Fang Yi laban sa kanya.